Maraming tao na hindi umaalis kay Lord, pero umaalis sa church. Not because they stop believing, but because they stop feeling safe. May mga nasaktan, may mga na-judge, may mga na-ignore, may mga na-misunderstood, may mga na-overlook, and sometimes, hindi yung mga taong bago, kundi by the leaders, by the volunteers, by the people who say they love God. The question is, are we the church that hurts people or a church that heals people? What kind of church are we? Isa to sa madalas na hindi na pag-uusapan sa loob ng simbahan dahil nalalagay sa alanganin ng church. But hindi po pwedeng hindi natin to pag-usapan because church hurt is real. Maraming tao ang nasasaktan sa loob ng simbahan. Hindi ito tamang artihan lang, tamang drama lamang. Hindi po ito pagiging sensitive. Ang sensitive naman, balat sibuyas kasi. Pero ito po ay totoong nararanasan, totoong kabiguan, hindi lang sa lugar, hindi lang sa mga tao, but in our spiritual life. At lalong nagiging complicated dahil yung church na dapat na nakikita si Kristo, yung church na laging sinasabi na may Diyos, yung church na sinasabing laging hallelujah, praise you Jesus, salamat sa kapatawaran at pagmamahal mo, gamitin mo kami, is the place also when people are wounded. It's the same place also people are dragging out. It's the place also yung mga tao hindi nararamdaman na safe sila. But the truth is this, God is perfect, but people are not. That's the sad reality. Walang perpektong simbahan. Pero bilang simbahan, bilang overflowing church, we should know kung ano ba talaga dapat tayo. Dapat alam natin yung stand natin. Na hindi lang tayo magaling pagdating sa mga ministry. Na hindi lang tayo magaling kung kailan available tayo. Na hindi lang tayo dapat magaling sa pananalita at pananamit natin. Dapat magaling din tayo makisama. Magaling tayo magpatawad. Magaling tayo magbigay ng pagkakataon. Magaling tayong humingi ng kapatawaran. At higit sa lahat, dapat meron tayong pagpapakumbaba. Amen. Tandaan nyo, a healthy church is not a perfect church. It is a loving church. According po sa binasa natin kanina sa John, the world will not recognize us by our preaching. Hindi nila tayo makikilala by our product, by our praise and worship, by our program, by our ministry. The world will know us by our love